Welcome back to Good Morning, Boss. Mga boss, mamaya may makakasama tayo from Bureau of Immigration para bigyan tayo ng kaalaman tungkol sa one-way processing of visa transactions. Pero ngayong Martes at tuwing Martes, mga boss, ay may makikilala tayong mga bagong tao kung saan ay malalaman natin ang mga tunay na kwento ng mga tunay na tao. Ngayong umaga, makikilala natin si Mother Ricky Reyes. Lahat lang yan sa Real Talk. Ako po si Ricardo E. Reyes Jr., better known as Ricky Reyes. I'm old enough to know anything and everything under the world. I came from a big family. Hindi pa uso ang family planning that time. I have 10 brothers and sisters, and ako yung pang-apat. Dumating yung puntos na nagkahirap-hirap yung buhay. So I became a mother and a father at the age of 15, which I treasure so much. Nate-treasure ko kasi ako high school graduate. Nag-attend ako ng college only for 1 sem. Hindi ko pa natapos. But the glory is, lahat naman ng kapatid ko, napatapos ko ng college. Nakapag-master sila. Nakapag-doctorate. And I'm very happy about that. The things that I do, supposed to do to myself, hindi ko nagawa. Pero nagawa ko sa mga kapatid ko. I was on an early age when makita ko yung hirap ng buhay. Dumadating yung kada 2 buwan, 3 buwan, palalayasin kami ng bahay. Hindi ko maintindihan. Because I was young then. Hindi ko alam bakit kailangan kami gumising na madaling araw. Ayun pala, lilipat kami ng bahay. Nahihiya yung nanay ko palang sa lahat ng kapitbahay na kami pinalalayas. So, madaling araw, gigising kami, lilipat kami ng bahay. One apartment to another because my mother cannot pay anymore. So I promised myself na pag ako lumaki, magpapatayo ako ng lahat ng pinakamagagandang bahay para sa nanay ko, which I did. Nung nakikita ko na hirap ng buhay, I told my mother that gusto ko siyang tulungan. Sabi niya, paano mo kung tutulungan ng bata-bata mo pa? Sabi ko, mag-aaral ako magupit ng buhok. Gusto kanyang ganon. So sabi niya, sige, mag-enroll ka. Magtanong ka kung magkano. So I went to the school of haircutting then. And there was only one school that do this. And that was the Realistic Institute. So I went. Tinanong ko magkano tuition fee. Sinabi ko sa nanay ko. Sabi ng nanay ko, I'm sorry, I cannot send you masyadong mahal. So, nakita ko na yung point that nothing will happen. So, ginawa ko, siguro, few months after being 15, namasukan ako being a boy ng isang maliit na beauty parlor sa Project 8. Ako yung tagawalis, tagalinis ng parlor. Tapos, habang nagwawalis ako, habang walis ng walis, tinitignan ko kung ano yung ginagawa nila. Kung paano sila maggupit ng buhok, kung paano mag-manicure, kung paano mag-pedicure, paano mag-hairstyle. Then after 3 months, I come to realize that I'm already the star of the show. Because sweldo that time was only 20 pesos. Masyado akong maipon na tao, masyado akong matipid, hindi ako waldas na tao. After 4 years of working, I come to realize that I already had a big savings. As in big savings, 1,000 pesos. I told myself, siguro pwede na ako magsarili. 19 years old na ako. May pera akong malaki. Lahat ng customer naniniwala sa akin, nakapila lahat. So sinabihan ko yung nanay ko na gusto ko na magtrabaho on my own, magsarili. So sabi niya, sige, okay. Ginawa niya, nakipag-usap siya sa kumadre niya para mabigyan ako ng pwesto. Pumayag naman yung kumadre niya. This is in San Juan, tabi ng palengke. One wall lang, isang wall lang yung inapahan namin. Isang salamin, isang silya, isang shampoohan. That's it.
Yun yung pinag-umpisahan ko. Then, yung mga tao sa San Juan, naloka silang lahat sa akin kasi araw-araw nakaparadang kotse sa harap ng napakaliit at bulok na beauty parlor. Ang lalaking kotse. Siguro, my mom passed away a year and a half ago. Pinatayan ko siya ng 8 bahay na ubod ng lalaki. Na-enjoy niya yun. Yung Learning Institute, dumating yung point na I told myself that it's high time that I should institutionalize myself. So, ang ginawa ko, nagtayo ako ng eskwelahan. Ayoko kasing magkaroon pa ng mga batang magiging iyakin kagaya ko noon na hindi makapasok sa school dahil walang pambayad. The school is a very noble job. Ang eskwelahan, walang masyadong kita yan, puro abono ka pa. But I don't mind. It is my way of giving back to the society what the society have given to me. Ang nakakatuwa nga the irony of all ironies, siguro talagang regalo ng Diyos, yung eskwelahan, yung Learning Institute na the realistic institute na gusto kong pasukan na hindi ako nakabayad. Yun ang eskwelahan ko ngayon. Yung mga twist of fate, yung things that you wanted when you're young na hindi mo makukuha at naging mabait kang tao, I suppose I am, ibibigay sa'yo ng Diyos in 10,000-fold more than your expectation. Sobra-sobra. Basta, like ko na sinasabi ako, basta yung mga tao laging nakatapak ka lang sa lupa, patuloy kang gagawa ng maganda. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang oras ng pagsikat sa buhay. Ako, hindi ako intelligent. Diyos ko, my God, my grades are all 75. Wala man lang 77, wala man lang 76. Tapos yung pinaka-bright sa amin is congressman na for so many terms. Pero ang pinakamataas sa akin is good manners and right conduct. Ang buhay ng tao ay parang diamond. It's raw. It has to be polished. Aapuyan, kikiskisan para kuminang. Sa tingin ko, ganun yung buhay ng tao. All of us has to pass through a certain hardship in life for us to realize na hindi ganun kadali ang buhay. At yung hirap ng buhay na dinaanan natin, yun ang magsisilbing guideline sa atin for us to become better and good person in the future. Lahat ng pagsubok may katapusan. Hindi nyo dapat itutok ang inyong utak at puso sa failures. Dapat yung failures, yung pagsubok will serve as inspiration for us to be better. Ako po si Ricky Reyes, isang hairdresser, nagpapaganda ng buhok. Pero ang pinakamaganda ay napakaraming buhay ang aking pinaganda being a hairdresser. Ito po ang totoong istorya ng buhay ko at ako ay totoong tao. Alright, very inspiring. Alam mo, si Mother Ricky Reyes, isa sa mga pinaka-memory ko sa kanya is yung advocacy niya to help cancer patient kids, which is Child House Foundation. Nakasama ko siya doon. So, isa yun sa mga napaka-mabubuti niyang ginagawa na talaga nag-give back siya ng kanyang mga blessings.